Welcome back! For today's video, Luz Adventure. So ayan nga guys, at habang naglalaba ako ay tinatawag ako ng amo ko. Akala ko ay may iuutos, yung pala binigyan ako ng McDonald. Ayan. Kasi ngayong maghapon na to ay hindi siya nagluto, so expected na wala tayong makain. Kaya ayan, kaya pala hindi sila nagluto dahil mag-o-order pala sila sa labas. Kaya kasi yung lalaki nagtatrabaho, kaya siya na yung nagdadala siguro niyan. Nag-order sila, tapos yung among lalaki yung nagdadala niyan pa uwi. Kaya yan, sa awa ng Diyos ay tinawag ako. At alam nyo ba guys, na mula nung nag-away kami ni Madam ay bumait sila sa akin. Lalo na nung nag-complain ako tungkol sa pagkain ko. Palagi na silang nag-o-offer sa akin ng pagkain. Pinapaluto na rin nila ako ng white rice. Kahit na hindi ko naman sinasabi at pinapaalam na magluto ako. Katulad ngayon, hindi ako nagluto. Binigyan ako ng McDonald's. Tapos pagdating ng gabi, pinapaluto na naman nila ako ng white rice. Kasi may ulam daw doon sa ref. Kaya yun, para makain ko. At kahit wala akong gana magluto ng white rice, dahil nga may burger akong napakalaki. At paano ko kakainin ito? Tagal-tagal kong maubos ito. Ayun, nagluto na lang din ako ng white rice guys. Kaya alam mo na, may pagkain tayo ngayon, paano ang bukas? Eh baka mamaya magkanda hirap-hirap na naman tayo, maggutom na naman tayo, sumakit na naman yung tiyan natin, sumakit na naman yung ulo at kung ano-ano. O di, pag na bad trip, ayan, lalaban. Joke lang. Talagang mahirap po ang taong gutom, ano. So yan, habang bilhan nila ako ng pagkain ay naglalaba po ako sa oras na yan, ano. Kaya titikman muna natin. Ayan, so masarap nga. Medyo na-miss ko nga din yung mga fast food na pagkain, ano. Ito naman, parang apple tea o Nestea. Kasi nung tinikman ko guys, napakatamis, parang asukal. Ano ba yan? Yan ba yung soft drinks nila dito ng McDonald's? Ibang klase yung tea na dito. Yan, napakalaki. Ang laki niyan, big size talaga siya. Yan, okay na si Luz Adventure. Talagang makakakain. Kanina po, before dumating yung pagkain na yan, kumain po ako ng kanin kasi nung binigyan nga nila ako ng kahapon, ng kosyari kahapon hindi ko noon makain sa dami ng binibigay ni Madam sa akin, hinahati-hati ko. Kaya para makasurvive ako sa gutom guys, hindi ko na iniinit dun sa oven. Malamig na sa lamesa, kinakain ko pa. Tsaka alam nyo naman yung pagkain ng katulong, panakaw-nakaw pag may time kakain. Pag walang time gutom, ayun, kahit may pagkain sa lamesa, basta walang time kumain, gutom pa rin ako. Kaya yun, minsan nagkukulori akong aakyat magsi-CR, susubo ako ng konti. Kahit man lang papaano ayan, makakain ng konti. Ayan, kakain na si Maringkay. So, titikman na natin ang juice nila. Yan, juice talaga yung inuna kong tikman, ano. Sasarap mo minumi. So, ayan. Pagtikim ko, ayan, tamis. Ang tamis. Pero sige na lang. Ayan, gusto kong tingnan yung wala akong pala kainin yan. Gusto ko lang siyang tingnan. Napakalaki. Yan, babalutin ko lang na maayos dahil nagganda. Hindi mawari yung pagbukas ko kanina. Tumapon yung gulay sa loob. Kaya yan, inayos ko lang muna at baka mamayang gabi ay nakainin ko yan o di kaya bukas pa. Kung malamig na kasi wala na rin gana pero busog kasi ako ngayon guys. Sabi ko nga sa inyo, hindi naman ako matakaw sa pagkain. Basta lang may mga ako, may makain ako, okay na sa akin yan. Okay nga lang sa akin kahit na gutom ako. Basta bigyan mo lang ako ng isang pirasong tinapay. Inuman ko rin ng tubig, okay na. Basta lang yung tiyan ko ay medyo matakpan lang yung gutom ba. Hindi ko mapil yung gutom kasi pag once na ako nagutom at mula sa tiyan ko, na-feel ko sa tiyan ko, umakyat sa utak ko, yan, magsusuka ako.
at napakasakit ng ulo ko. Pati yung tiyan ko, hindi ko na maintindihan. Kaya pagka nagkagano na, hindi na ako makapagtrabaho niyan. Kasi lipong na talaga si lola mo. Kaya yan. So yan, habang kumakain ako ay nakikiramdam ako sa aking washing machine at baka mamaya ay huminto na ang pag-ikot at ako ay pupunta-punta yun. Parot pa rito lang ako kasi yung third floor na dyan, yan yung kwarto ko. Iba yung kwarto ko, iba yung labahin. Yung dati kasing amo ko, yung kwarto ko, nandyan na yung plantsahan, nandyan na rin yung labahin. Medyo makahalakas-lakas ako ng boses ngayon guys kasi narinig ko yung mga amo ko lumayas. Hindi ko alam kung saan sila punta. Yan, tutur ko kayo dito sa aking labahan. Yan, blinag ko na to yung mga plantsa. Nakakapagod. Minsan din nagkukunwari mo dito. Pero hindi ko galing ako minsan. Yun, kunwari kasi talagang yan. Kunti lang yung labahin nila kasi once a week lang nila gusto maglaba. Yan. Kunti lang yung trabaho dito guys. Hindi ako masyadong busy. Yan. Natatablayan ako. Gusto kong busy ako. Yan, tinitingnan ko yung bintana dyan. Yan ako dumudungaw kasi dyan ko nakikita yung sasakyan ng amo ko. Yan, tingnan nyo. Kakamerahan ko yan, bibidyan ko yan. Yan. Makikita natin pag nandiyan yung amo ko. Minsan dadalawa yung sasakyan nila. May isang sasakyan dyan sa park na yan. May sasakyan din sa kabila. So, balik tayo sa ating pagkain. So, palakad-lakad ako dyan. Palakad-lakad, babalik yan. Dumating na sa point na malamig na yung pagkain ko at yung aking inumin ay nawala na rin ang yelo. Naubos na rin. Yung pa ako guys, ang sakit. Ang sakit po ng paa ko. Ay, wala ako ng tubig. Yan. Yung paa ko, yung anklet, anklet. Yung ang tawag dito, yung ng paa ko, yung sakit niyang iapak. Kailangan ko arthritis na yata ito. Sakit niyang iapak kasi yung tawag dito ano ang tawag dito sa Tagalog? Nakalimutan ko na So, ayan guys, habang nagpo-voice over ako ay hinantok na ako. Yan. So, tuloy-tuloy lang kain. Yung ilong ko po kasi ay ang hirap dito. Sa lahat po ng pinagtatrabahoan ko, dito po dumudugo yung ilong ko. Dito nagkasugat-sugat yung balat ko. Dito ako sobrang nag-dry. Namumuti yung balat ko dito guys. Yung parang nagda-dry siya sobra. Ayan, pupunta na naman natin yung ating labahin. Palinga-linga ako dyan kasi baka mamaya imbis na binigyan tayo ng pagkain, mabibigyan tayo ng sapak. Dahil nga nagbibideo tayo, baka mahuli ako. Minsan kasi nagsusurpresa yung babae dyan, umaakyat siya. Tumitingin ko anong ginagawa ko. Minsan lang naman. Kasi hindi naman siya palabantay. Nahayaan ka lang niya. Paano ka nga naman bantay? May camera naman. Pero hindi lahat ng pwesto sa bahay niya guys may camera. Katulad niya sa mga labahan na yan. Sa labahan na yan. Saka sa plantsahan. Walang camera dyan. Sa third floor po. Walang camera. Doon lang may camera sa second floor.
Sa first floor din wala. Sa second floor lang kung saan madalas nagpupesto yung mga bata. Kwarto ng mga bata meron, palaruan ng mga bata meron, TV room meron, tsaka yung sala nila meron. Yung kusina, di ko alam. Di ko alam kung meron, pero parang wala. Kasi kaya araw-araw pag naglilinis ako, iniikot ko yung mata ko. Tinitignan ko kung may nakatingin ba sa aking mata, no? Para at least alam natin yung galawan natin kung ano. Kasi buti na yung alam natin kung may mata o hindi. Yan guys, salamat para sa lahat ng mga sumusuporta sa aking video, no? Salamat po sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng mga nag-advise sa akin. At patuloy po natin suportahan yung aking YouTube channel, Lost Adventure guys. Patuloy niyo po rin suportahan ang aking kapatid na si Asiro Adventure. Minsan po, di ko alam kung nagpatuloy pa siya sa kanyang pagbablog, pero nakikita ko po siya minsan nag-live. Ayun. So ayun guys, madali lang din po ang maglaba dito sa abroad, no? Kasi washing machine lang. I-makos mo lang yan dyan. Yan, kawawang-kawawa yung pormahan natin. Sa Pilipinas, para tayong kalam mong sino. Dito naman kalam mong na paano tayo dito. Mukha tayong kawawa. Yan, kawawang nila lang. Yan. Kaya bago ka talaga mag-upload, isipin mo muna. Madali lang din na sa video, madali lang sabihin. Pero pag nandito ka na mismo sa sitwasyon, na sa bahay ka na mismo, hindi mo na gagawin. Lalo pag naubusan ka ng trabaho. Hindi ko na alam gagawin. Minsan naubusan ako ng trabaho guys. Hindi ko alam tatayo ako, uupo ako, saan ako pupunta. Parang naiinis ako. Thank you for watching.